Hi guys, narito ang ika-144 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Naghahanda ang bida sa kanyang gagawin. Bigla siyang naglunsad ng pag-atake ng sibat kay Li Wo. Sa isip ni Li Wo, kung ikukumpara kay Lei Mie, ang kanyang bilis ay kasing kahanga-hanga. Hinarang ito ni Li Wo ng espada ng apoy. Mabilis na inikot ang espada ng apoy. Nakalusot ito at nakita agad ito ng bida. Wika ng bida, iiwas ako, habang nakatingin lang si Li Wo. Saan niya? Patriarch na pulang ahas. Ang iyong lakas ay lampas sa aking inaasahan. Ngunit sa tingin mo ba ikaw lang mag-isa ang makakapigil sa banal na anak na ito? Gulat na gulat ang mga nasa baba. Habang hinaharang ng bida ang hangin. Sabi ni Wu Yazi, ang kapangyarihan ng apoy ng banal na anak na si Li Wo ay lalong lumakas. Sabi ni Shui Ling, kapatid na Wu Yazi, maaaring nasa panganib ang kapatid na patriarch na pulang ahas. Sabi ni Wu Yazi, ang banal na anak na si Li Wo ay papalapit na sa martial ancestor realm. Kahit na makapangyarihan ang kapatid na pulang ahas, ang direktang pakikipaglaban sa kanya ay maaaring masyadong mahirap. Sabi ni Holy San Lei Mie, sino ang nagsabing nakikipaglaban siya mag-isa? Dapat tayong magkaisa ngayon. Sabi ni Xin, tama, ang banal na anak na si Li Wo ay ambisyoso kung magtagumpay siya. Ang sekta ng Diyos na demonyo ay mahuhulog sa kaguluhan. Sugod mga kapatid, napansin ito ni Li Wo. Utos niya, pigilan ninyo sila, sabi ng kuto. Masusunod po boss. Habang pinakalat ni Lei ang kanyang kidlat sa mga kalaban, sa isip ni Li Wo, damn it, hindi sila pantay sa kanya. Dapat itong matapos ng mabilis. Sabi ni Li Wo, bata, ikaw ang may gawa nito sa iyong sarili. Habang nakatingin lang ang bida, Li Wo Fire Dragon, atake, ang mamatay sa ilalim ng galaw ko, ay isang karangalan para sa iyo. Makikita ang nag-aalab na apoy. Wow! Ano ang nangyayari? Ang buong langit ay nalilibutan ng apoy. Ang aurang ito, hindi ako makakalapit. Sabi ni Wu Yazi, iyan ang tunay na anyo ng banal na anak na si Li Wo, isang sinaunang dragon ng apoy. Napakagaling na kapangyarihan. Ang ating demonyo na enerhiya ay nasupil. Ang kapatid na pulang ahas ay nasa panganib. Malapit ng sakmalin ang ating bida. Wika ng bida, Holy San Li Wo, iniisip mo bang ikaw lang ang may trump card? Biglang nagkaroon ng itim na apoy ang apoy na dragon. Habang nakikita ito ni Li Wo, lumabas ang itim na dragon. Hanip yan, naglabas na ang mga dragon. Sabi ni Holy San Lei Mie, ito ang aura ng isang sinaunang Bloodwing Saint Jiao Dragon. Siya ay talagang nagsama sa espiritu ng demonyo ng isang Saint Bloodwing Jiao. Sabi ng tropang namimilipit, imposible, hindi tayo mga demonyo ay tulad ng mga tao. Maliban na lang kung may bakas siya ng dugo ng Saint Bloodwing Jiao sa kanya. Kung hindi niya magagawang pagsamahin ang espiritu ng demonyo ng Saint Bloodwing Jiao sa kanyang sarili. Sabi ni Shui Ling, maaaring ang ninuno ng kapatid na pulang ahas ay minsang nagkaroon ng romantikong relasyon sa isang Saint Bloodwing Jiao. Sabi ni Wu Yazi, talaga siyang may dugo ng isang Saint Bloodwing Jiao. Ilan ang mga sekreto ng lalaking ito? Paano ito nangyari? Sabi ni Li Wo, kaya naman pala ikaw ay napakayabang, mayroon kang nakatagong trumpo sa iyong manggas. Pero sa tingin mo ba'y sapat na ito para talunin ako? Gumawa ito ng hand sign. May nangyayari sa apoy na dragon. Magkakaroon ito ng pakpak. Sabi ng isa, ano ang mga pakpak? Sabi ni Wu Yazi, mga pakpak na apoy. Pagbabalik ng dugong lahi. Gagamit din pala ng ganitong lihim na pamamaraan ang banal na anak na si Li Wo. Sabi ni Xin, mukhang desperado na nga siya. Sabi ng bida, ako rin ay may pakpak. Halika na, banal na anak na Li Wo. Tingnan natin kung kaya ng apoy na dragon ni Li Wo.
Makayanan ang aking banal na dugong Jiao. Sumugod na ang dalawang apoy na dragon sa isa't isa. Naggagata ng mga ito, habang sumisigaw ang mga tao sa baba. Apektado na ang mga nasa baba. Makikita ang epekto ng kagatan ng dalawang dragon. Makikita ang kidlat, habang mas dumami pa ang mga ito. Napatres si Luo. Bahagya itong napaubo sa nangyaring salpukan. Sabi ng bida, anong nangyari? Hindi mo pa ba nararamdaman? Banal na anak na Luo. Natalo ka na. Nanlaki ang mga mata ni Luo. Kinain ng apoy na dragon ng ating bida ang apoy na dragon ni Luo. Sumabog ang apoy na dragon ni Luo. Napuno na naman ito ng dugo. Sabi ni Luo, hindi. Paano mo nagawa yun? Nilabas ng bida ang sibat ng Shokoi. Sabi niya, ngayon, ang turno ko na. Tumawa ng malakas si Luo. Dahil sabik na sabik kang harapin ang kamatayan, sisiguraduhin kong mamamatay kayong lahat ng sabay-sabay. Gumawa ito ng hand sign habang sumusuka ng dugo. Luo Blaze Heavens, Formation Explosion. Oh no, sabi ni banal na anak Lemie. Hindi maganda, sesabog niya ang formation, umalis na agad. Tumakas kayo, magmadali. Mata na lang ang makikita kay Luo. Lumiwanag na ang pattern. Lumikha ito ng malakas na pagsabog sa buong paligid. Nagsilabasan ang mga lava sa paligid. Habang makikita ang reaksyon ng mga nilalang. Napuno na ng lava ang buong paligid. Oh no, hindi ako makakalipad. Bumabagsak ako, sabi ni banal na anak Lemie. Hinihila tayo papasok ng Divine Flame Pool. Sabi ng bida. Sa ilalim ng Divine Flame City na ito, may nakakatakot, nakakapanginig na presensya. Bakit may butas? Kailan pa nangyari ito? May sumigaw. Ate, lumingon agad ang bida. Mag-ingat ka. Shui Ling. Kinain na lang sila ng apoy. Ito ay masama. Biglang sumunod ang ating bida. Sabi niya, hawakan ninyo akong mahigpit. Mabilis na nahawakan ng bida ang dalawa. Habang lumilipad papunta sa kanya ang mga lava. Napanganga na lang ang bida. Biglang naging ipu-ipo ang mga ito. Tuloy-tuloy lang ang pag-ikot. Habang kasama ang tatlo, dahan-dahan iminulat ang mata. Nakita ng ating bida ang nangyayari. Hoy! Hawakan ninyo ako. Huwag kayong bibitaw. Sabi ni Shui Ling. Ano itong lugar na ito? Sabi ng bida. Sinabog ni banal na anak Luo ang formation. Mukhang may binuksan itong isang uri ng pasukan sa Divine Flame Pool sa ibaba. Maghanap sa paligid. Baka may labasan. Lumalakas na ang puwersa ng paghila. Hindi lumalakas ang puwersa ng paghila. Kundi, humihina ang enerhiya ng demonyo sa loob natin. Ang paglapit sa lugar na ito ay tila nagtatakip sa kapangyarihan sa loob natin. May liwanag. Patuloy ang pagbagsak ng tatlo. Ito ay, biglang dumilim ang paligid. Habang madilim ang paligid, dahan-dahan binubuksan ang mata. Nabuksan na ng ating bida. Sabi ni Zin, nasaan tayo? Hoy, saan mo ba ilalagay ang kamay mo? Ginawang palaman ng ating bida. Naririnig ang ubo-ubo. Sabi ng bida, pasensya na, kagyat lang ang sitwasyon kanina. Hindi ko sinasadyang magkasala. Habang nagbabagabag si Zin, sabi niya, Patriarch Python, gamit ang iyong lakas at dugong lahi. Imposible na hindi ko maririnig ang pangalan mo sa Demon God Sect. Sabi ni Shui Ling, totoo nga, Kuya Python. Isa ka bang alagad nga ng Fire Spirit Hall? Bakit parang iba ka sa ibang alagad ng Fire Spirit Hall? Sabi ng bida, normal lang na hindi mo ako makilala. Kamakailan lang ako bumalik sa Fire Spirit Hall. Bago ito, inatasan akong magbantay sa Tiny World. Habang patuloy na nagsasalita ang bida, sabi ni Zin, ang mga alagad na ipinadala sa Tiny World ay karaniwang mga walang talento o kinabukasan. Imposible para sa isang taong may lakas mo na mapabilang sa kanila. Sabi ng bida, nang unang ipadala ako para magbantay dito, nasa Earth and Fate Realm pa lang ako.
Pagkatapos, marami akong natutunan tungkol sa mga rune formations at iba pang kaalaman ng sangkatauhan sa Tiny World. Nakatanggap din ako ng ilang espesyal na mana, na hindi inaasahan na nagpahintulot sa akin na makalampas sa aking kasalukuyang lakas. Sabi ni Zin, kalokohan, biglang natahimik ang bida. Sabi ni Zin, madadaye mo ang iba, pero hindi mo ako madadaye. Alam mo ba na lahat ng alagad ng ating Demon God sect na ipinadala para magbantay sa Tiny World ay binibigyan ng isang banal na elixir bago sila umalis? Sabi ng bida, o alternasyon o, ngayon na binanggit mo, naalala ko iyon. Pagkatapos itong inumin, ang aking paglilinang ay tumaas ng ilang antas. Mukhang pinapalakas ng banal na elixir ang iyong paglilinang. Pero sa totoo lang, tinatakpan nito ang ebolusyon ng dugong demonyo sa iyong katawan. Pinipigilan nito ang iyong paglilinang na sumulong ng malayo at magnakaw ng mga pakinabang ng Tiny World. Sabi ni Zin, maliban na lang kung bumalik ka para iulat ang iyong misyon, paano mo nagawang makalampas sa Dao of the Dragon Realm habang binabantayan ito? Sabi ng bida, wow, may ganun pala, sa isip niya, buwizat. Ang antas ng Patriarch's Python na ito ay masyadong mababa, kaya walang kapaki-pakinabang na impormasyon sa kanyang mga alaala. Sabi ni Zin, kaya, sino ka nga ba talaga? Ang isang alagad ng Demon God sect na kayang talunin ang banal na anak na si Liwo ay hindi maaaring hindi kilala. Sabi ng bida, okay, aaminin ko na hindi ako isang ordinaryong alagad ng Fire Spirit Hall. Pero sinisiguro ko sa inyo, wala akong masamang intensyon sa inyo. Habang nagulat si Xueling, inangat ng ating bida ang kanyang isang kamay at naglabas ng apoy mula rito. Sabi ni Zin, ito ay, ang aura ng dugong lahi ng isang Divine Blood Raccoon Demon. Galing ka sa Divine Blood Raccoon Demon Clan. Imposible, lahat ng miyembro ng Divine Blood Raccoon Demon ay mga alagad ng Rain Spirit Hall. Pero galing ka sa Fire Spirit Hall. Sabi ni Xueling, Divine Blood Raccoon Demon, Kuya Python, ibig sabihin ba nito na isa kang kapatid ni Kuya Wuyazi? Kaya naman pala lagi kang mabait kina Kuya Wuyazi at sa akin. Habang nakaisip ang bida, sabi niya, Santa Yoxan, Xueling, maniwala man kayo o hindi. Nakatago ko nga ang aking pagkatao dahil sa mga espesyal na dahilan. Pero may koneksyon ako sa Divine Blood Raccoon Demon Clan. Wala akong masamang hangarin sa Rain Spirit Hall. Nakialam lang ako dahil hindi ko matiis na makita si banal na anak Liwo na kumilos ng ganoon. Sabi ni Xueling, Kuya Python, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naniniwala ako sa iyo. Sa isip ni Zin, bakit kailangang maniwala ng babaeng ito sa lahat ng bagay? Sabi niya, kung wala kang masamang intensyon, bakit mo itinatago ang iyong pagkatao? Ano nga ba ang iyong mga intensyon? Sabi ng bida, may mga dahilan ako. Sana huwag nang magtanong pa ang santa. Dagdag pa ng bida, sa pagkakataong ito, handa akong makipagtulungan sa inyo. Para maghanap ng paraan para makabalik tayong magkakasama. Kung hindi ninyo pa rin ako pinagkakatiwalaan, aalis na lang ako. Sabi ni Xueling, Kuya Python, huwag kang aalis. Ate Yoxan, pakibalik si Kuya Python. Nakakaawa naman siyang may iwan mag-isa. Sabi ni Zin, Xueling, galing ka sa lahi ng Nine-Tailed Fox. Madali mong makikilala ang katotohanan mula sa kasinungalingan at ang mabuti mula sa masama. Sabihin mo sa akin ng tapat, ang iyong mga kutob ba ay talagang nararamdaman na wala siyang masamang intensyon? Nag-iisip si Xueling. Sabi ni Xueling, sigurado ako na wala si Kuya Python na masamang intensyon. At hindi ninyo alam ito, pero iniligtas na niya tayo ng higit sa isang beses. Napabuntong hininga na lang si Zin. Sabi niya, sige, sundan natin siya. Ang lugar na ito ay may kakaibang apoy na aura. Ang pagsama kay Scarlet Python ay nagpapataas ng ating tsansa na mabuhay. Agad na rin silang naglakad. Makalipas ang ilang saglit, sabi ni Xueling,
Kuya Scarlet Python. Reaksyon ng bida. Oh, sabi ng bida. Nagtataka ako kung bakit, Santa Yoxen. Sabi ni Zin. Ang lugar na ito ay napakakaiba. Natatakot kami na baka hindi mo ito kayanin mag-isa. Kaya napagpasyahan naming sumunod at tingnan. Sabi ng bida. Ganun ba? Ako ba ito, o kayo dalawa ang hindi ito kaya? Sabi ni Zin. Isipin mo kung ano ang gusto mong isipin. Kahit na tumanggi kang ipakita ang iyong pagkatao, isinasaalang-alang na iniligtas mo ang aming buhay kanina, ayaw ko man ay magtitiwala ako sayo sa ngayon. Gayunpaman, kung mahuli kitang gumagawa ng anumang kahinahinalang gawain, hindi ako magdadalawang isip na kumilos. Inis ka ng bida ang dalawa. Nakita ng bida ang dalawang kahon at isang cute. Habang nakatingin lang sa bida si Zin. Sabi ng bida, salamat sa pagtitiwala sa akin, Santa. Gagawin ko ang aking makakaya para protektahan kayo. Bukod dito, wala akong interes sa inyong dalawa. Bahagyang namula si Zin. Sabi ni Zin, posible kayang mali ang kutob ni Xueling. Sabi ni Xueling, Kuya Scarlet Python, alam ko na hindi mo kami sasaktan. Magmadali na tayo at hanapin ang labasan. Sabi ng bida, umalis na tayo. Baka may mas maraming panganib pa sa unahan. Dapat tayong maging maingat. Manatili kayong malapit sa akin. His, sabi ni Xueling. Ano iyon? Sabi ng bida, sundan ninyo kung saan ako naglalakad. Ang mga lugar na tinatapakan ko ay ligtas lahat. Sabi ni Xueling, naiintindihan ko. Biglang may lumabas na apoy sa harapan ni Zin. Bigla itong hinarang ng bida. Sabi niya, mag-ingat ka. Ang mga multo na apoy na ito ay susunugan ang inyong balat. Huwag ninyong hawakan. Reaksyon ni Zin. Oh, sabi ng bida, magpatuloy tayo sa paglalakad. Pagpapatuloy. Habang natatakot si Xueling na nakakapit sa braso ng ating bida. Nakikita ito ni Zin habang napapangiti na lang. Makalipas ang ilang saglit, sabi ng bida, lumalalamig na ng husto. Labasan man ito o hindi, mayroong isang bagay sa unahan. Sabi ni Zin, ito ay isang flame totem. Isang napakagandang totem. Anong uri ng lugar ang mga sirang ito? Sabi ni Xueling, Kuya Scarlet Python, nararamdaman ko na ang mga rune na ito ay nakakatakot. Sabi ng bida, kung hindi ako nagkakamali, ito ang pinagmulan ng Divine Flame Pool Secret Realm. Sabi ni Zin, ang Divine Flame Pool ang pinakaprestihiyoso na secret realm ng Demon God Sect. Ano kaya ang mayroon sa pinagmulan nito? Sabi ni Xueling, baka may mga kayamanan. Sabi ng bida, may mga kayamanan man o wala, hindi ako sigurado. Pero, baka nakulong na tayo sa isang uri ng formation. Pagkalapit, ang pagpipigil sa aking demonic power ay naging mas malakas pa. Pinagmasdan itong mabuti ng bida. Habang nakatayo siya sa malaking estatwa na apoy. Habang nakatingin ang tatlo dito. Makikita na pinagpapawisan sila, mas lumalakas pa ang pawis na kanilang nilalabas. Pagbagsak ng pawis ay agad natutuyo. Sabi ni Zin, ang lugar na ito ay sumisipsip ng ating life force. Sa ganitong bilis, hindi magtatagal ay maubos na tayo. Scarlet Python, may paraan ka bang masira ito? Sa isip ng bida, ang aura ng mga ukit na ito ay malinaw na pag-aari ni Emperor Kungming. Sabi ng bida, ang mga ukit sa totem na ito ay napaka-komplikado. Ang sapilitang pagsira sa mga ito ay mag-uudyok lamang ng mas malalaking panganib. Sa tingin ko ang tanging solusyon ay ang mag-channel ng sapat na malakas na demonic spirit energy sa totem upang baligtarin ang kapangyarihan ng array. Sabi ni Zin, pero ang ating demonic spirit energy ay halos ganap na natatakpan, kaya imposibleng gamitin. Lalo na ang ganoong kalaking kapangyarihan. Paano natin magagawa iyon sa ating kasalukuyang kalagayan? Nag-iisip ang bida. Sabi niya,
May paraan ako. Nilabas niya ang painting. Sabi ni Zin, ang Myriad Miles of Rivers and Mountains Map. Paano mo nakuha ang ganoong kayamanan? Sabi ng bida, gagamitin ko ang Myriad Miles of Rivers and Mountains Map para punuin ito ng demonic spirit energy at baligtarin ang array. Pero ang kapangyarihan ng array ay napakalaki. Hindi ko masisiguro ang tagumpay. Baka bumalik pa ito sa akin. Kung may mali mang mangyari, umalis agad at huwag kayong mag-alala sa akin. Sabi ni Zin, hindi mo kailangang gawing malungkot. Magkakaibigan tayo. Hindi kita iiwan. Sabi ni Shuiling, Kuya Scarlet Python, hindi ka namin iiwan. Tiyak na magtatagumpay ka. Habang nag-iisip ang bida, sabi niya, mga kaibigan, ha? Sa isip niya, noong una, tinulungan ko lang sila dahil kay Wuyaze. Wika ng bida, sige, sama-sama nating gawin ito. Agad na pinuntahan ng bida ang painting sa ibabaw ng estatwa ng apoy. Nagbukas ito, habang makikita ang enerhiya sa loob. Nagsimula na itong kunin ang malaking estatwa ng apoy. Lumabas sa mga inscription pattern dito. Saad ni Zin, mabilis na bumababa ang temperatura. Talagang gumagana ito. Tuloy-tuloy lang ang pagliliwanag nito. Nang bigla na lamang napasukan ng dugo ang bida. Sa isip ng bida, ang lakas ng backlash force. Napansin ito ni Zin. Saad niya, Scarlet Python, wika ng bida, ayos lang ako. Ituloy ko pa rin. Habang nag-iisip si Zin, saad ni Zin, ibibigay ko sa iyo ang natitirang kapangyarihan ko. Nang sinubukan ni Zin na tulungan ang bida, hindi niya kinaya ang pressure. Wika ng bida, hindi masyadong malakas ang kapangyarihan ng array na ito. Ang demonic spirit energy mo ay hindi makalapit dito. Saad ni Zin, basta ba manunood na lang tayo habang nagdurusa ka sa backlash? Wika ng bida, magtiwala ka sa akin. Sinimulan ulit ng bida na kontrolin ang painting. Nag-ilaw ang mga inscription pattern. Bigla itong nawala. Dahan-dahan bumukas ang estatwa ng apoy. Saad ni Zin, bigla na lang nawala ang suppressive force. Sa halip, isang kapangyarihan ang nagsimulang pagalingin ang katawan ko. Sabi ni Shuiling, gumagana ba? Napatawa na lang ang bida. Sabay kuha niya sa painting. Sabay pikit nito. At dahan daw ang natamba. Saad ni Zin, ayos ka lang ba? Wika ng bida, ayos lang ako, medyo pagod lang. Agad na ring tumayo ng diretsyo ang bida. Saad ni Zin, basta ba ayos ka lang? Mukhang mas mapanganib pa pala ang ruin na ito kaysa sa inaakala natin. Habang nakabukas na ang malaking estatwa ng apoy, nag-iisip si Shuiling. Makalipas ang ilang saglit, wika ng bida, nakapagpahinga na tayo. Umalis na tayo. Ang daanan sa bitek na ito ang tanging paraan palabas. Sabi ni Shuiling, sige, dahan-dahan nawawala ang liwanag. Nagpatuloy sila. Habang nagpapatuloy ang bida sa paglalakad, may naramdaman si Zin. Wika ng bida, bakit ka huminto? Saad ni Zin, nakaramdam ako ng isang malakas na presensya, siya iyon. Ang presensya ng Sect Master. Wika ng bida, ang Sect Master ng Demon God Sect. Sa isip ng bida, ang Sect Master ng Demon God Sect, si Muyu, ay sinasabing isang legendary figure na kayang mag-transform sa napakaraming malalakas na anyo. Mahirap matuntan ang mga bakas niya, kahit ang mga eksperto ay kailangan pang gumamit ng mga special sensing techniques para mahuli siya. Si Saintess Yoxan ay nakaramdam talaga ng aura niya rito. Sabi ni Shuiling, bakit nandito ang presensya niya? Wika ng bida, anuman iyon, tingnan natin. Baka matulungan tayo ng Sect Master. Sabi ni Shuiling, oo, makikita mo ang inscription pattern. Makikita ang dark energy. Sabi ni Shuiling, bakit ang lugar na ito ay lalong nakakatakot? Kuya Scarlet Python, ang nakakatakot ng lugar na ito. Wika ng bida, huwag kang matakot. Nandito ako. Habang nakatingin si Zin, saad ni Zin, mag-ingat kayo, ang consciousness ng Sect Master ay narito.
Mayroong isang malaking sekreto, wika ng bida. Siyempre, Terra na, makikita ang isang nakalutang na kristal. Wika ng bida, isa pang stone chamber. Saad ni Zin. Imposible, iyon ba? Ang consciousness crystal ng sect master. Reaksyon ng bida. Ha! May nagsalita mula sa kristal. Junior brother, dumating ka na. Nakuha ang atensyon ng bida nang marinig niya ito. Wika ng bida. Sect master, ako lang naman ang lalaki rito. Tinatawag mo ba akong junior brother? Sabi ng kristal. Tama, tinatawag kita, junior brother. Makikita ang reaksyon ng dalawa. Sa isip ng bida, may ganitong sekreto ba si Patriarch Scarlet Python? Imposible iyon. Wika ng bida. Sect master, bakit mo ako tinatawag na junior brother? Sabi ng kristal. Taglay mo ang aura ng Void Emperor. Ibig sabihin, isa ka ring disciple niya. Kaya hindi mali ang tawagin kang junior brother. May naalala ang bida. Ikaw na lang ang natitira na may teknik ni Emperor Kungming. Bulong. Sa isip niya, isa pa, niloko ako ng matandang iyon. Wika ng bida. Sect master, balak mo ba akong patayin? Sabi ng kristal. Kung gusto kitang patayin, hindi ako maghihintay hanggang ngayon. Wika ng bida. Kung gayon, ano ang layunin mo sa paghahanap sa akin? Sabi ng kristal. Matagal na akong naghihintay rito, para lang makilala ka. Ang secret realm na ito ay iniwan ni Emperor Kungming bilang isang trial ground. Ang kanyang successor lang ang makakapasok. At ikaw, ay nakapasa na sa unang pagsubok. Habang nakatingin ang bida sa kristal, napalingon siya sa dalawa, habang nakatingin pa rin ang bida. Mag-iisip ito, dahil nakapasa na ako sa pagsubok, ano ang magagawa ko para sa sect master? Sabi ng kristal, kailangan ko ng isang katulong. At ikaw, ang perfect choice. Wika ng bida, sect master, ano ang ibig mong sabihin sa katulong? Sabi ng kristal, kailangan ko ng isang taong mag-aalis ng isang banta para sa akin. Ang taong ito ay nagbabanta sa stability ng Demon God Sect, ngunit sa ngayon, hindi ko siya kayang harapin ng personal. Napaisip, ang bida, wika ng bida, sect master, tinutukoy mo ba si Sonli Holy Sorwo? Sabi ng kristal, sa isang approving tone, matatalino ka pala. Tama, si Holy Sonli Wo. Reaksyon ng dalawa. Ha! Wika ng bida. Si Holy San Li Wo ay napaka-powerful at may mataas na katayuan. Isa lang akong simpleng disciple na nagbabantay sa isang maliit na mundo. Paano ko siya lalabanan? Mas mahalaga, bakit ko isa sa panganib ang buhay ko para gawin ito para sa iyo? Sabi ng kristal. Huwag nang magpanggap, dahil namana mo na ang legacy ni Emperor Kungming. Natural na may kakayahan kang harapin si Holy Sonli Wo. Tungkol naman sa dahilan, wala ka bang gusto sa akin? Wika ng bida, o sect master, nakikita mo talaga ang lahat. Kung gayon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang maibibigay mo sa akin para kusang isapanganib ko ang buhay ko para sa iyo? Nag-iisip ang kristal. Wika pa ng bida, sect master, dahil alam mo na ako ang disciple ng Emperor Kungming, dapat mong alam din. Ang inheritance ko ay hindi kumpleto. Kung maaari mong bigyan ako ng ilang treasures para mapahusay ang cultivation ko. Halimbawa, Heart of Divine Fire. Kung ibibigay mo sa akin iyon, ibibigay ko ang aking sarili ng buo sa pagkumpleto ng iyong gawain. Sabi ng kristal. Kalokohan. Ang Heart of Divine Fire ay ang supreme treasure ng Demon God Sect. Paano mo naman yun madaling hinihingi? Wika ng bida, Sect Master, patas ang trade na ito. Bibigyan mo ako ng Heart of Divine Fire, at aalisin ko si Li Wo Saint Son para sa iyo. Pareho tayong makukuha ang gusto natin, ano pa ang mas maganda? Sabi ng kristal. Matalino ka, sige. Ibibigay ko ang hinihingi mo. May ibinigay ang kristal. Sinalo ito ng bida. Haha, ang galing nito. Sect Master, ikaw ay napaka-generous. Tatanggapin ko ito ng buong puso. Sabi ng kristal.
Binigyan kita ng Heart of Divine Fire, ngunit kung sasabihin mong sisirain mo ang pangako mo, haharap ka sa consequences. Wika ng bida, hahaha, Sect Master, huwag kang mag-alala. Ako, hindi, Patriarch Scarlet Python, ay laging tinutupad ang aking salita. Ngunit, may isa pa akong kondisyon. Naiinis na sabi ng kristal. Ano pa ang gusto mo? Wika ng bida, kapag natapos ko na ang misyon, kailangan kong suportahan mo ako sa publiko sa loob ng Demon God Sect at huwag kang makialam sa mga ginagawa ko. Ayaw kong gamitin bilang pawn at pagkatapos ay itapon. Bukod pa rito, nasaktan ko na si Lord Zuan Ming sa labas ng Sacred Flame Pool. Sabi ng kristal, sige, pumayag ako, ngunit tandaan kung susubukan mong lokohin ako, babayaran mo ang presyo. Wika ng bida, kung gayon, deal. Sect Master, hintayin mo na lang ang magandang balita ko. Tumalikod na ang bida at humarap sa dalawa. Saad ni Zin, Scarlet Python, ikaw ba talaga ang junior brother ng Sect Master? Wika ng bida, medyo, pero isang cooperative relationship lang ito, hindi na kailangang pag-usapan pa. Sabi ni Shuiling, Kuya Scarlet Python, ang galing mo. Pati ang Sect Master ay na-play mo ng lubusan. Wika ng bida, bata, marami pa tayong gagawin. Saad ni Zin, kung gayon, saan tayo pupunta? Wika ng bida, ngayon na may suporta na tayo ng Sect Master, kailangan nating gamitin ito ng mabuti. Susunod, kailangan nating bisitahin ang ibang Holy Sons para malaman ang kanilang paninindigan. Si Holy Son Li Wo ay hindi lang ang hadlang ko, ngunit siya ang pinakamalaking banta. Saad ni Zin, suportahan kita ng buo. Natigilan ang tatlo, habang nakatingin ang dalawa sa ating bida. Tinawag nila ito, Scarlet Python. Pumasok ang bida sa loob ng painting. Agad umalis at may hinahanap. Pinakita ang isang kubo. Napansin ni Yuyan na may tao sa kanyang likuran. Wika ng bida, Ate Yuyan. Saad ni Yuyan, Li. Saad ni Yuyan, anong kakaibang bagay ang dinala mo na naman ngayon? Wika ng bida, Ate, tingnan mo ito ay tiyak na magugulat ka. Habang may kinukuha ito, nilabas niya ang isang fire crystal. Saad ni Yuyan, Heart of Divine Fire. Ito ang supreme treasure ng Demon God Sect. Paano mo ito nakuha? Wika ng bida, niloko ko ito mula sa Demon God Sect Master. Hiningi niya sa akin na alisin si Li Wo Saint Son, kaya sinamantala ko ang pagkakataon na manghingi ng kaunting pabor. Saad ni Yuyan, ang Demon God Sect Master ay hindi simpleng tao. Malalim at hindi maunawaan ang kanyang isipan. Ang pakikipagtulungan sa kanya ay parang pakikipagdeal sa isang tigre. Wika ng bida, lalabanan din naman natin si Li Wo Saint Son. Bukod pa rito, ang Heart of Divine Fire na ito ay may malaking pakinabang sa iyo, ate. Hindi ba? Napabuntong hininga na lang si Yuyan. Saad niya, oo nga, ang Heart of Divine Fire ay lubos na tutulong sa paggaling ng aking kaluluwa. Kung lubos ko itong ma-refine, baka makagawa pa ako ng isa pang hakbang sa Martial Sect Realm. Wika ng bida, ang ganda nito. Ate, bilasan mo at i-refine ito. Para makapag-focus na ako sa pagbagsak kay Li Wo Saint Son. Saad ni Yuyan, Tara, simulan na natin. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.